Sa nakaraan nga natin video dito nga nagsimula ang duel ng dalawang family, ang Deventor family at Jestard. Dito din makikita natin na naka-direct hit ang ating Young Lord kaso tinuwanan ito ni Randolph. At sa nakaraang video natin dito din natin nasaksihan ang pagngiti ng ating Young Lord na may binabalak itong di maganda kay Randolph. At nangyari din talaga sa nakaraang video ang binabalak ng ating Young Lord kay Randolph na babago sa takbo ng buhay nilang dalawa. At nakita din natin dito ang pagkontrol ng dark magic ng ating Young Lord sa katawan ni Randolph at pagmakhain kay Randolph ito ng gagaling. Kaya naman paniwala ang mga Grand Priest at napagpasiyahan nila na tuluyan ng wakasan ang buhay ni Randolph. At ganun na nga ang nangyari sa kawawang buhay ni Randolph, na matay na nga ito ng malagim sa mga kamay ng mga kawal at facilitator. At tinuring na ngang nanalo sa duel si Karnak at ang family ng Jestard ang nagmamay-ari na ng minahan. At sinimulan na din ng ating Young Lord at pag-upgrade niya sa dark magic sa nakaraang kwento, kaya naman. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, binungad na nga sa atin ang isang tunog ng nagbabangga na espada sa training ground ng Jestard family. Ang pananggagalingan pala ng tunog na yon ay walang iba kundi kay Burrows at isang kawal ng pamilya, tila nagkakaroon sila ng sparring sest ayon. Habang nagkikis-kason naman ang dalawang espada nilang dalawa, may natanto si Burrows, kaya naman nasabi na lang niya sa kanyang sarili na, "It's already 3 months nung nagsimula ako bilang kawal ng pamilya, kasi gusto ko talagang maging knight ng pamilya at makatulong ako sa Young Master at masaklian ko ang kanyang kabutihan." Dagdag pa niya habang pinakita na sino ang kasparring nito, pero ang problema ngayon, ang mga abilities ng mga soldiers dito ay di ganun kaayos at ang baba ng level nila Aka ni Burrows, at pinakilala na din sino ang taong ito. Ito pala ay si Hillimon, ang senior soldier ng family Jestard. May sinasabi pa nga ito sa isip lang ni Burrows na, "Nagawa ko naman ang mga makakaya ko para makasuporta rin," pero di na nga natuloy sabihin ni Burrows sasabihin dahil biglang tinaas ni Hillimon ang kanyang kamay na pinapatigil na pala niya din si Burrows. At nasabi na lang ni Hillimon na pwede bang tigil muna natin ito sa araw na to. Ika naman ni Burrows sa kanya na, titigil bakit? Pagtatakang tanong ni Burrows. At wala naman ang magagawa si Burrows at ayaw nang makipaglaban ni Hillimon sa kanya, nagtatawanan na lang mga ito at nasabi na lang ni Burrows na, "Salamat pala sa oras mo para dito, Hillimon." Pagpapasalamat ni Burrows dahil sa sparring nila, at nasabi naman ni Hillimon sa kanya na, "Salamat. Hindi wala yun, nakakahiya nga, kasi dati ikaw yung kailangan kong turuan, ngayon baliktad na ako na ang kailangan matuto, ako dapat ang magpasalamat kanito." At nasabi naman ni Burrows na ay wala yun, marami pa akong dapat matutunan pa habang flex ng muscle. At nasabi na lang ulit ni Hillimon na di na mapipigilan ang paglakas mo, alam ko yan, at ikaw na soon ang magiging pinakamalakas na knight dito sa family at sa iba pa. At patuloy pang ang nag-usap ang dalawa, nasabi na lang ni Hillimon na, "Napaka-humble mo na naman, pero teka nga, may ba tayo, baka naman may oras ka, at magkaroon ng kunting happy-happy kasama ang ibang kawal." Ika ni Hillimon kay Burrows. Tugon naman ni Burrows kay Hillimon na, "Gusto ko sana, kaso may pinapagawa na sakin ng ating Young Master na sobrang importante na task," sabi nito na nagkakahulugan na tumatanggi ito. Kaya naman nagpaalam na lang silang dalawa. Pumasok na nga sa mansion si Burrows at nagready ng makakain sa ating Young Master, at papunta na nga ito saan nag-insayo si Karnak, at energetic excited itong madaling-madali binuksan ang pinto at nang gulat na gulat nga ang dalawa sa gulat nga ni Karnak ay nagpakawala ito ng flame blast patungo kay Burrows, at dito naman nagulat si Burrows, buti nakailag ito. Kaya naman nagagalit si Karnak dito dahil bakit naman kasi di muna ito kumatok bago pumasok, pwede ba sa susunod kumatok ka na Aka ng ating Young Lord? At nasabi naman ni Burrows na, "Young Master, ano yung ginawa mo ba kanina?" Tanong niya na may pagkakaba naman. At napansin nga ni Burrows ang kakaibang pinakawalang mahika ng ating Young Lord, kaya nga nasabi niya, "Young Master, kakaiba yung nakita ko, di ba yung dark magic?" "Di mukhang dark magic Aka nito." At sagot naman ni Karnak ang ating Young Lord, "Ubuti napansin, sharp mo talaga. Yes, tama ka, napakahirap siyang sabihin na dark magic siya dahil sa nakita mo." At nag-perform na nga ulit ng mas pure na dark magic ang ating Young Lord, at sabi nga nito, "Tingnan mo, parang wala lang siya at dali lang din humalo sa hangin." At may pumasok naman na tanong sa isip ni Burrows na sabi nga nito na, "Di ba mahirap sayong gumamit ng mana, Young Lord? Paano yan ang nagagamit mo ang ay dark magic? Nag-switch ka ba ng attributes ng kapangyarihan mo?"
Ngayon lang tanong niya sa ating young lord. At dito na nga pinaliwanag ano ang mga takbo ng mga iba't ibang kapangyarihan sa mundo nila Karnak na sabi dito iba ang lakas na nagmamula sa mga knight at ito ay battle aura. Iba din naman sa isang mage mana naman ang tawag dito, at sa mga grand priest at gumagamit ng holy magic ito naman ay isang clerics o divinity. Sabi naman sa pagdating sa dark magic ito ang lubos na kakaiba sa lahat dahil ito ay isang malagim na parang sumpa, kasi walang ibang pwedeng gawin dito ay kamatayan at kadiliman lamang. At paliwanag naman, sa eksena dito din naman lahat pwedeng mag-accumulates ng energy na ganun lang dapat meron kang suitable na katawan para magawa ito. Dagdag naman na paliwanag dito once na meron natong enough na force na energy na ma-accumulate sa kanilang katawan ito ay magiging kapangyarihan nila. At dito muna mararamdam anong magiging kapangyarihan mo dahil bukod sa mararamdaman ng katawan mo at pati ang ating kaluluwa dahil magiging suitable ang lahat, body, soul and mind. Dagdag pa nga sa paliwanag dito once nagkaroon ka na ng attributes ng kapangyarihan mo di ka na pwedeng magpalit pa dahil pag sinubukan mong magpalit ng attributes malit lang ang percent na magtatagumpay ka at mapapahamak pa ang kaluluwa mo. At sabi pa nga ni Barrows na di ka na talaga makakapagpalit ng kapangyarihan mo once meron ka na. At sabi naman ni Karnak na, hindi naman ako nagpalit ng kapangyarihan. Ang nakita mo ay advanced magic nag-upgrade lang ako kumbaga nag-second level or nag-level up lang. At takang-taka si Barrows na sabi na lang level up. At pinaliwanag na lang ni Karnak kay Barrows na alam mo naman ang dark magic o ang necromancing ay nakapaka-corrupt at death energy totally di talaga ito pure. Kumbaga marumi madilim ganon. Kaya naman sinubukan kong ayusin yung flow ng energy na negative para maayos ko ito at magmukhang maayos kasi nag-iba nga ng kulay pero kahit nag-iba ng kulay ito pa rin ay dark magic. Ay pinakita dito ang isang cheese na na-sliced na at paliwang pa nga dito ng ating young lord ay, parang isang fermented na pagkain katulad ng keso na tadiba din aman keso agad ito nagsimula siya sa isang maruming gatas at dumaan ng pagsasala kaya nung naluto siya ganito na lang ang naging kinalabasan. Pinakita naman yung tagpo paano ginawa ng ating young lord yung pagsasala sa dark magic. Ginawa ko lang talaga siya na sobrang pure at walang ibang halo para magmukha itong parang mana. Kaya naman tinawag ko itong chaos mana ngayon nung nakompleto ko ito, parang mukhang mana ang ginamit pero dark magic ito. At sabi naman ni Barrows na di ko naman tinatanong at nasabi na lang ulit niya na closer to mana pero mas malakas siya sa isang mana ika nito. At nasabi na lang ni Karnak na pwede na akong magpanggap na isang mage ngayon diba? Tanong niya kay Barrows, at sabi naman ni Barrows na pwede pero, magagaya ba niya yung lakas ng isang spell ng mage? Sinabi na nga lang ulit nito na with a lot of power comes a big incident, parang sinabi lang ng Uncle Ben ni Spider-Man na great power is a great responsibility, at nasabi pa nga ni Karnak na di ko pwedeng gamitin basta ito at mas malakas siya. Meron na akong kakayahan na di pwedeng maikumpare sa lahat at pinakita dito ang buong mansion ng Jestard family na tila ito ang kailangan niyang mas ukulan ng oras para protektahan ang kanyang pamilya. Pinakita naman ang western part ng territory ng Jestard family na makikita natin na may mga patay na halimaw at nasabi dito na, sa palagay ko naubos na natin ang mga halimaw dito. At ang nagsisalita ay mukhang ito ang kapitan ng Jestard family at nasabi din ito good job sa inyo maganda ang kinalabasan ng ating pagpunta dito. At may mapapansin nga tayong isang anino ng tila isang sasakmal na hayop at nasabi ng kapitan mag-iingat parent. Kayo manatiling mag-report sa bawat isa. At sumunggab na nga ang isang galit na halimaw sa likuran ng kawal ng Jestard family at napasigaw nga ang ilang kawal na sa likod mo mag-iingat ka, kanila. At di naman nakarik ang katawan ng kawal dahil malapit na nga itong masakmal, ngunit biglang parang may tumalon papunta rin sa kanyang direction. At nagpakita na nga si Barrows na siya pala ang nagligtas dito na makikita naman natin na direct hit ang nagawa nito sa halimaw. Nasabi naman ni Barrows na okay ka lang ba Hilimon medyo na late ako ng punta, gulat nga ang mga kawal sa bilis din ng pangyayari pero sumagot nga si Hilimon na Sir Barrows thank you, si Hilimon pala ang taong nakatalikod kanina. Natawa naman si Barrows dahil sinabi pala ni Hilimon na, pwedeng-pwede ka nang ikaw ang mamuno sa lahat ng kawal ng family, at natawa nga dito si Barrows at nasabi na lang na, matagal-tagal na din nang makipaglaban ako sa mga halimaw at grabe ka naman I feel awkward and embarrassing. At nasabi na lang ni Barrows na yung ulat mo na parami ng parami ang mga halimaw na nagpapakita dito. Totoo pala siya, kanito,
At nasabi naman ni Hillimon na oo nga at di lang sila basta-basta halimaw malalakas pa ang mga ito, at alam ko na totoo ang kumakalat na bali-balita. Bali-balita, ano naman yun ni Burrows kay Hillimon, at sabi nga ni Hillimon na ito yung Goddess Oracle. At dito na nga pinaliwanag ano tong kumakalat na sabi-sabi at balita. Sinabi dito na ang Oracle of Destruction ay merong 7 goddess na nagproprotekta sa mundo at mga tao dito at sila ang nagbigay ng mga panuntunan. At sinabi na nga dito habang may pinakitang isang individual na mukhang nakamaskara, na sabi ay ang hari ng mga patay ay muling babangon dito sa mundong ibabaw at magkakalat ito ng dugo at kasamaan, at ito ang magiging end, katapusan ng mga goddess. Patuloy pang ang pinaliwang na after mawala ng mga goddess ang mga halimaw ay magsasagawa ng malawakang pagsalakay sa iba't ibang dako ng mundo. Pati ang mga gumagamit ng dark magic ay makikigulo na din dahil isa silang kampan ng kasamaan. At magkakaroon talaga ng malawakang labanan mula sa kampan ng kasamaan at kampan ng mga nasa liwanag, kaya para ma-prevent talaga mga ito sama-sama ang lahat para makipaglaban at di na lumalala pa. At nakabalik na pala si Burrows sa mansion at siya din na pala ang nagkwekwento sa ating young lord ang mga napakinggan niya kanina, at nasabi nga ni Burrows pa, di ba nung bago mo mahawakan ang libro nun wala naman Oracle of Goddess ang naririnig natin di ba young master nito sa ating Karnak na nakikinig lang, at grabe daming ang nabago dito sa mundong ito simula nang nakabalik tao, ni Burrows, at sumagot na nga si Karnak dito na, nakakabweset lang at wala akong masyadong information about sa mga yan. At dito na nga nasabi ni Burrows na, ang sabi-sabi na yun tingnan mong mabuti tayo ang tinutukoy nila doon di ba? Ano po sa tingin mo young master? Ni Burrows at sabi naman ng ating young lord na, ang oras at panahon di talaga nagtutugma. At pinaliwanag na nga ni Karnak kung saan ang palagay niya lumitaw ang mga oracle goddess, malaki talaga ang pagbabago nang bumalik sila during regression dami nang nagbago. Takot naman si Burrows dahil nasabi niya totoo pala talaga magkakaroon ng digmaan dahil sa atin mangyayari ni Burrows, ano ang pwede nating gawin young master dagdag nito? Tumigil ka nga kumalma kakailangan natin mag-imbestiga, naman ng ating young lord. At nasabi naman ng ating young lord na yes merong Death King pero sino naman kaya yun, at makakaya-kaya niyang wasakin ang mundo ng ganun na lang ni Karnak. Nasabi naman ni Burrows na maraming namang heroes at malalakas sa mundo na diba? Pero may mga halimaw na ba na nagpapanggap lang bilang isang tao, anong gagawin? Natin tanong ulit ni Burrows. At sumagot naman si Karnak hayaan mo nga mga yan sa mga forces dito sa mundo, sabi ko ngang kumalma ka lang diba? Dagdag pa nga ng ating young lord na ang kailangan lang natin ngayon diba magstay dito sa ating territory at mag-enjoy lang tayo, habang pinakita na nga ang mansion ng Jestard family. Lumipas na nga nag-7 araw. At lumipat naman ang eksena sa loob ng mansion at Ayla may dumating na bisita sa Jestard family at makikita natin na parang naguguluhan ang ating mga bida sa mga naririnig at pinag-uusapan nila. At nasabi na nga ng dumating na bisita nila, nagpakilala nato na, ako ang Goddess of Sun Celestials Order Kanito, nandito ako kasi gusto kong makipagkasando sa inyo na tumulong sa amin. Kaya naman pala ganun na lang ang mga itsura ni Burrows at Karnak dahil sa narinig nila na ang kaharap nila ay isang goddess daw. Patuloy pa nga silang nag-usap at nagulat pa nga ang dalawa at nagseryoso dahil sa mga nasabi muli ng nagpapakilalang Goddess of the Sun, nalaman namin na may na-detect isang dark magic na aktibo sa Dareth City at bigla itong tumakbo papunta dito sa Jestard, kaya naniniwala kami na ang individual na yun ay nagtatago lamang dito sa malapit sa inyo at nasa kagubatan ito. Gusto lang naming makasiguro at gusto rin naming makakuha ng guide sa inyo dahil forest nyo yun at alam nyo ang pasikot-sikot doon ng nagpakilalang Goddess of Sun. Bilang naman ang tingin si Burrows kay Karnak ngunit makikita natin na biglang inom din kunwari ito ng kape, at nasabi nga ni Burrows gamit ng voice message telepathy na young master may nararamdaman ka ba? At sabi naman ng ating young lord na kailangan natin siyang tangihan ng maayos at di tao mapapansin natural dapat ng ating young lord. Napabuntong na nga ng hininga si Karnak at nilapag ang kape mukhang sasabihin na niya ang napag-usapan nila ni Burrows na tumanggi sa alok nito. Gulat na gulat naman si Burrows sa kanyang narinig makikita natin na dismayado ang kanyang pagmumamka na sabi pala ng ating young lord na napatawa pa. Bakit kung naman po matatangihan ng isang goddess na katulad pop ninyo kaya naman pala at nasabi na lang ni Burrows at gumamit na naman ng telepathy bakit young master? Ni Burrows,
Tuluyan na ngang nagpaalam ang nagpakilalang goddess at nasabi naman nito sige Paulim na magpaapdalan ako ng taong makakasama ninyo salamat, at nasabi naman ng ating young lord na opo makikipagkupera po kami. Parang wala namang naririnig ang ating young lord dahil tuloy pa rin ito sa pag-inom niya ng kape habang nagagalit na sa kanya si Burrows at ano-ano na ang sinasabi. Nasabi nga ni Burrows na akal ako ba hindi ka tapos ngayon makikipagkupera ka pa? Wow naman alam mo ba ang gagawin mo makikipag-intervene ka pa sa mga worldly matters? At sumagot naman si Karnak na, hayaan mo na pwede namang masabi natin na good opportunity ito para makahanap pa ng ibang detalye di ba naisip mo ba yun? Tanong naman ng ating young lord. At sa krustikong sinabi naman ni Karnak na syempre tayo ang unang makakahuli sa kanya at papakita ko sa kanya ang totoong kapangyarihan, at mapapansin naman natin na nakatitig lang sa kanya si Burrows ng dismiyado. Makikita naman natin na may tumatakbo na sa kagubatan, at itong individual Nathan na sabi na lang niya sa kanyang sarili na mukhang naligaw kuna ang mga humahabol sa akin. Nang may patanong, kailangan kong tumakbo ng mas mabilis pa para di talaga ako maabutan, kanito dagdag pa niya kal ako din ay ko mapapansin nagpanggap na nga akong pulubi tapos ganito pa. Kailangan kong makatakas sa ngayon at maghig-antay sa susunod kanito at nang. May nagcast ng isang spell na bola ng liwanag. Makikita naman natin na silaw ang isang individual na hinahabol ng kawal at mukhang na dead end na nga ito, makikita rin natin na hindi sa individual, nagmamyu lang ang spell. Nasabi pa nga niya na ano ba to hindi ako makaalis ng maayos, ano ba tong liwanag na to? At napalibutan na nga ang individual na ng mga kawal na mukhang may pagkakahinan tulad sa ating mga bida nung sila ay hinahabol din. Nasabi pa nga ng individual nato na, bakit ako ang tatakas kayo ngayon ang di makakatas ngayon kanito sabay labas ng dark spell. At makikita natin naglabas din ito ng katulad na spell na ginamit ng ating young lord nung sila ay nahuli rin. Napuno na nga ng malalakas na sigaw na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng kagubatan. At may pinakita naman na isang individual na pinapanood lang ang mga kaganapan at hindi siya sinusugod nga mga undead spirit. Pinakita naman din sino ang individual na nanonood lamang habang nangyayari ang isang magimbal na patayan, makikita natin at familiar naman tayo na sina Burrows at Korak pala mga ito at napag-uusapan nga nila na, parang ganito rin daw ang eksena nila dati at maganda nga daw ang napili nilang pauesto at nakikita nila ang lahat. Pinakita na nga sa malapitan ang dalawa na tila diskampyedo ito sa mga nakikita nila na sabi nga ng ating young lord na habang naiinis. Ano ba yan di ganyan ang tamang pagbanggit ng spell na yan ang mga sinasabi niyang ang pagkakast niya nakakasuka, at nasabi naman ni Burrows na he obviously didn't learn ang tamang procedure at standard, at dagdag pa nga ating young lord na, gusto ko na talagang manggialam hay nako. Nasabi naman niya na tumakbo na siya tingnan mo, ang nagsasalita dito ang ating young lord na sabi naman ni Burrows, young master Terry tayo na bahala dyan. Nagngingitian na nga ang dalawa mukhang sumasang-ayon daw ang mga plano nila. At nasabi pa nga ng ating young lord makikita na niya ano ang tunay na kapangyarihan. Abangan nga natin ano naman kaya ang mangyayari sa individual na to kapag nakaharap na niya ang ating young lord. Magkakaroon na nga ng matinding labanan sa pagitan ng individual na taat sa ating young lord. Merong namang panibagong nilalang ang nagpakita at paano nahaharapin ng ating young lord ang dumating na isang malakas na nilalang ito na kaya yung bagong hari ng mga patay. Kaya naman para malaman mo ang mga susunod pang kaganapan maaring mag-like at mag-comments at palambing naman ng subscribe dapat naka-bell all para updated ka sa mga susunod pang kaganapan muli. Salamat sa suportang tunay.